Okay, thank you. Kasi yung last administration, nakiusap ako kay Secretary Tugade. Sabi ko kay Secretary Tugade, Sir, baka pwede mong iwasan konti yung aking bahay dahil matatamaan yung aking bahay sa yung Santa Cruz. railway, Santa Cruz. Santa Cruz. Opo. Tapos sabi ni Secretary Tugade, sabi niya hindi talaga kayang iwasan yan, Sir, dahil kung iwasan namin, mas malaki ang gagastusin ng gobyerno. Kaya sabi ko, sige lang sir, gibain niyo yung bahay ko. Hindi ako ang question sir is yung sa Mindanao Railway System. Ano ba talaga yun? Dead na yun or still alive? Para maklaro natin. Hindi po. Ang tingin ho namin, ang Mindanao Railway Project, yung Tagum Davao Digos, that 8 stations and about 103 kilometers is very, very, very important. In fact ho, nag-request ho kami sa DBM ng about 5 billion para doon po sa acquisition ng right-of-way. Hindi po kami pinagbigyan. Okay, so alam niyo kung binigyan We're kayo, not giving up po. We're not giving up on that project po. you're not giving up. Po. So may pag-asa pa. Ang tingin ko po, napaka-importanting decision ng previous economic team ho yan at sinasang-ayunan ng kasalukuyang liderato ng Department of Transportation. Kahit sa NEDA, sa economic team discussions ho, hindi siya inaalis po. Okay, thank you. Kasi yung last administration, nakiusap ako kay Secretary Tugade. Sabi ko kay Secretary Tugade, Sir, baka pwede mong iwasan konti yung aking bahay dahil matatamaan yung aking bahay sa yung Santa Cruz. railway, Santa Cruz. Santa Cruz. Opo. Tapos sabi ni Secretary Tugade, sabi niya hindi talaga kayang iwasan yan, Sir, dahil kung iwasan namin, mas malaki ang gagastusin ng gobyerno. Kaya sabi ko, sige lang sir, gibain niyo yung bahay ko. Hindi ako, I will not get in the way of development. I will sacrifice my house. Gibain niyo yan, basta matuloy na yung project. Ay, hindi ko i-donate ha. Magbabayad rin ako ng just compensation. Babayad ako ng just compensation yan. Expropriate ba niyo yan, di ba? Nakaumang na po yung LGU ng Santa Cruz. Mayroon na po tayong na-download na pondo sa kanila. Sila po ay ready. Last na yung Offer akin. to buy po. Last na yung Dali akin. sa inyo. Last na yung akin. Basta ang akin lang is, maklaro ba? Kasi naghakot ako ng gamit eh. Tinanggal ko na yung mga gamit doon kasi gigibain na daw eh. Kaya nilipat ko na yung gamit. So ngayon, ibalik ko na naman yung gamit ko, di ba? Kasi hindi pa masiguro mas tuluyan. Hindi po namin binabago ang alignment. Yes. Pero hindi ho masama kung ibabalik nyo muna yung mga gamit. Okay. Sapagkat wala pa akong pondo. Okay. Wala Thank pa you. akong pondo. Pero may mag-offer to buy na po sa inyo ang LGU Santa Cruz. Nasa kanila na po ang pondo. Alam ko, bata ko yung mayor ng Santa Cruz eh. Bata ko yun. Huwag kang mag-alala doon. Pero yun na sa akin lang na mukhang matagal pa. Mukhang matagal pa, no? Wala pa ho tayong... Wala pang kasiguruduhan. Opo. Maganda para hindi masira yung bahay ko. Hindi. Anyway, kung tutuloy talaga nyo yan, I'm willing to sacrifice my house. Gibain nyo yan. Kasi kung iwasan ninyo, malaki daw ang gastos talaga. Kung iwasan ninyo. Sige lang, okay lang sa akin. Pero, pabalik ko muna ang gamit ko, ha? Wala pa? Okay. Madam Chair, yun lang. Maraming salamat, Madam Chair. Thank you. Thank you. Fair market value ang bayad dyan, di ba? Hindi naman Opo. zonal. Opo. Okay. Madam Chair, marami po akong dinig na magandang balita, no, para sa mga tiga norte. Para naman po sa south, gusto ko lamang pong itanong, ano pong balita sa Philippine National Railway South Long Haul? Kasi matagal na po namin inaantay ito sa Bicol. Alam nyo, lumaki po ako sa train dyan sa Bicol. Nami-miss na po namin. Kung sana dumating po yung panahon. Ano po bang balita? Magkakaroon na po bang magandang balita sa amin? Okay. Madam Chair, ang PNR South Long Haul ay Calamba to Daraga Albay. Opo. That's phase 1. Ang phase 2 ho ay Daraga Albay, papunta ho ng Matnog, Sorsogon. Ang phase 3 ho ay Chaong, Quezon, going to Batangas Port, at ang phase 4, Calamba, papunta ng Sucat. Ang package 5 po niyan ay rolling stock and electromechanicals po. Sa kasalukuyan po ay nakakontrata ang gobyerno sa China Exim Bank. It's about 14 billion para sa project management consultancy.
Katulad po ng loan sa JICA at Asian Development Bank, kapag ka ang katulad ng China at ang Japan, Asian Development Bank ang nagpapautang, ang dalawang kondisyones ho doon ay number one, ang consultancy or project supervisor ay galing sa kanila. At ang contractor din po ng civil works, rolling stock, electromechanical ay galing din sa kanila. Sa Calamba to Daraga Albay, ang project management consultancy ay CRDC, China Railway Design Corporation. Ongoing po ang trabaho ho nila. Opo, Going na po. consultancy pa lang po yun. Okay po. Yung civil works, Yung, sa maputol ko po kayo, sir. Yung pong sinasabi sa NEP na meron 3 billion na alokasyon para sa proyektong ito, sa consultancy, ano po ba yung ibig sabihin nun? Ano po bang saklaw nun? ang saklaw po ng project management consultancy number one ay gumawa ng terms of reference para doon sa mga procurement katulad ng civil works. Pangalawa ho is project management supervision hanggang sa defects liability. Sila po ang bisor ng proyekto at sila din po ang nagre-revise ng design. Nagkasama rin sa trabaho nila ay yung parcellary survey at pagdidisenyo kung saan ang alignment, kung anong klaseng istasyon, ilan ang laki, ilan ang haba, ano ang klaseng height, may embankment, paano ang mga bridges. Sila ho ang gumagawa nun, kaya po malaki po yun. Sa international standard, that is acceptable ho. And sometimes, before the Duterte administration, ang project management consultancy of an international contract is about 3 to 5%. In this case, umabot po ng 7%. And that is acceptable also in the international community ho. So mayroon ho tayong project management consultant. Pero yung civil works, nagagawa ng 34 stations ho. Papunta ho ng Bicol, wala hong pundo na dumating. So may pinirmahan si Secretary Tugade sometime in February of 2022 para sa civil works, pero hindi ho na ipadala ng China Exim Bank ang pondo. And therefore, sa panahon ni Secretary Dominguez ng Finance, dito ho ang transportation ay implementing agency lang. The one that applies the loan, negotiates the loan, signs the loan, is DOF po. Therefore, si Secretary Dominguez at the time, Secretary of Finance, siya ho ang nagsabi sa China Exim Bank, kung hindi ninyo bibigyan ng pondo, considered our loan application withdrawn. Pagkatapos ho ng May 30, walang sagot ang China Exim Bank. Nagsulat ho si Secretary Dominguez sometime in June, middle of June 2022. Wala kayong sagot. Therefore, considered withdrawn. Sa ngayon ho, wala ho tayong loan sa China Exim Bank. So, nakatenga ho ang South Long Hole. Ang pinag-aaralan po ng ating kalihim dito. Sir, nakatenga. Bali, wala po itong ngayong kalinawan. Tama ho kayo. Sapagkat mayroon lang po tayong project management consultancy. Yung 3 billion ho ay hindi lang po siya tungkol sa part ho kasi ng ang trabaho ng gobyerno ay ang right of way pati na ang ISF. Tanong, ano ang direksyon ng Department of Transportation sa project na ito? Ituloy. Therefore, kung ituloy yan at mayroon kang project management consultancy, may mga nakatinggang trabaho din ang gobyerno. Tulad po sa Asian Development Bank, sa JICA, ang trabaho ho ng gobyerno ay right of way. Relocation of utilities ho. Pagkatapos ho ay relocation of ISF, yung mga informal settlers po, at yung pagbibili ng lupa. Sa ngayon, ang 3 billion po ay nakalaan para sa relocation ng ISF. Bakit to mayroon tayong ganyan? Sapagkat habang wala ka pang pondo galing sa China Exim Bank, ino-operate na po natin papunta ng Bicol. So in other words, long-term, medium, immediate, tactical, operational, in medium term, and long-term ho, kahit i-terminate ho natin at mapunta sa iba, or kahit existing yung project, kailangan pa ho nating i-relocate yung mga ISF sapagkat under the Marcos administration, pinagana ho natin ang trend, existing PNR alignment from San Pablo to Lucena. Ngayon ho ay binuksan ho natin, lumang alignment pa ho ito, lumang trend pa ho ito, lumang istasyon pa ho ito. Opo. Para nagagamit, halimbawa po, may Pa pong umaabot sa Bicol. Wala pa. may existing operation pero luma. Si Poco Tonaga at binuksan natin last August 3, August 2.
Naga to Ligao, which means meron na tayong operation ho doon. Tapos yung ating Calamba to San Pablo, operational na ho yan. At yung ating San Pablo to Lucena, naging operational na po yan. In other words, kung ano man ang interes ng gobyerno, whether it's going to be China, Asian Development Bank, or PPP, May study na po kayo, gano'n, nagawa Opo, na. opo. May study na po tayo. Okay po. Meron lang pong follow-up doon. Bakit po naiwan yung Camarines Norte? Medyo parang aping-api kami. Ah. Parang lahat po dinaanan eh. Lahat dumaanan eh. Biglang kumanan. Nakakalimutan yung kaliwa. Oo parang bakit po kaya? Ano? Ako po ay Bicolano din, Opo. Madam Chair. Ano pong nangyari sa Camarines Norte kaya? Kahit noon pa ho, policy ho. Kung idadaan ho sa Camarines Norte, well, ano ang future line? Ang future line, ang future ho, not in this present project ho, dito sa Manila to Daraga ho, yung pinarma ni Secretary Tugade, ay wala po talaga ang daet. Ang Opo, dapat opo. po ng daet Hindi, ay ngayon Starline. po sa administrasyon po ninyo, hindi ba yun magagawa ng paraan na masama kami? Ang pinag-aayos po natin ay Starline. Ibig sabihin no, may biyahe mula say Total, meron namang 3 billion na study dyan. Ba't isama nyo na kami dyan? Senator, nasa menu po ng Department of Transportation na isama yung study ho niyan. Ang ongoing lang study po ngayon ay Manila to Matnog, Sorsogon. Pero yung binabanggit ho namin, nakalatag na ho ang mga future studies natin. Kasama ho ang Starline papunta ho ng Camarines So Norte. sir, meron na po papuntang Camarines Norte. Wala pa ho. Wala ho. Kasama ho yan sa plano po, pero wala pa ho tayong pondo para sa papunta ng Camarines Norte. Hindi po pwede isingit yan. Isingit nyo kami. Ang lapit lang po no, no? Ilang kilometro lang yun. Camarines Norte. Ah, 19 kilometers. Alam niyo po, sir, ganito yan eh. Kung gusto po natin talagang harapin ng peace and order dito sa bansa natin, dapat alam natin kung saan yung mga lugar na talagang may poverty. At talagang alam natin kung saan namumulaklak yung tinatawag nilang pagtawag sa revolusyon. Kapag ganyan po, na lagi kaming naiiwan, katulad yan, humihingi din kami ng airport sa inyo. Yung airport namin, kanina, binanggit ng mga kapatid namin senador dito, may Antique, may Bukidnon. Yung Camarines Norte, ang kailangan lang namin, rehabilitation lang. Pangalawang taon na namin lang lumuluhod. Huwag nyo naman kaming kalimutan. Hindi lamang ang senador dito, hindi lamang si Chis Escudero. Senador din ako. Sir. Ang napakapangit naman pakinggan nung puro Matnog, Sursugong kayo dyan. Paano naman yung Camarines Norte? Kawawa naman kami. Alam niyo po ba ang airport diyan sa Dait, kapag nailagay nyo yan, makikinabang din po dyan ng Quezon. Makikinabang din po dyan ang malalapit na bayan ng Camarines Sur.